Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Kapag ang pananampalataya natin ay makitid o nakakahunlang, ay hindi natin malalaman ang mga katuruan ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin ang mga Saduseyo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay ay nagtanong kay Jesus. Dahil may isang babae na napangasawa niya ang 7 magkakapatid. Pero ang tanong nila ay kanino siya mapapapunta sa pagkabuhay muli. At sinagot sila ni Jesus. Sabi niya, hindi nyo nababatid, maling-mali kayo. Dahil hindi nyo alam ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapatid, ang matutunan natin ngayon ay kapag makitid ang ating pananampalataya, pag hindi natin nilalawakan yung ating pagkaunawa sa salita ng Diyos, ay hindi natin maunawaan ang katuruan ng Diyos. May mga tao kasi na ayaw nang palaguhin ang kanyang pananampalataya. Napakahalaga na talaga na tayo ay pag-aralan natin ang salita ng Diyos at paggabay sa mga katuruan ng ating simbahan. Hindi natin kayang unawain ang lahat na mag-isa lang. Kailangan meron tayong kababaang loob na aminin na hindi natin kayang maunawaan ang lahat. Kailangan natin ang tulong ng iba. Kailangan natin ang paggabay ng Diyos, paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Kaya nga napakahalaga na lawakan ang ating kaisipan sa mga pangyayari sa ating buhay. Kasi ang Diyos, pag tayo tinuturuan sa mga experience natin sa buhay, kailangan tanungin natin ang Diyos. Ano ba ito, Panginoon? Ano ba ito, Lord? Ano ba yung tinuturo mo sa akin? At dapat ito ay naka-angkla doon sa kanyang salita. Kaya napaka-importante na pag-aralan natin ang salita ng Diyos lagi at pagnilayan at iugnay natin sa mga experience natin sa buhay para matuto, para malaman ang kanyang kalooban. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Bukas muli mayroon siyang magandang mensahe sa atin. Kaya't ipagkalat natin ang mabuting balita lagi. Ang Diyos ang mabuting balita. At huwag maniwala sa mga fake news. Maraming naglalabasan. Sa Diyos lang tayo. God bless at isang mapagpalang araw.